Hirap to pala kalasin. Kapos yung sukat nila. Meron tayong na-damage na item ng kliyente. So ayun nga, nakakalungkot na pangyayari dito sa site natin sa Bulacan na meron tayong na-damage na item ng kliyente. At eto, makikita ko rin sa inyo, medyo malungkot kasi patapos na sana kami. Tapos biglang may ganyan. Kahapon pa pala to na damage ng tao ko. Kaso hindi niya inamin kasi natatakot siya. Nagpalit kami ng tao kagabi, pinauwi sila. Tapos doon niya na inamin sa shop na may na-damage siya. Kaya ngayon nakita namin na-damage pala yung ref mismo. Na-dent siya. Nabagsakan siya ng tandem box. Malalim yung pagkakadent niya. Ito siya. What's up sa inyo, Matthew Woodworks, no? Welcome back sa channel natin. Panibagong project na naman tayo at this time, nandito na naman tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Ano? At bago natin kayo i-tour dito sa loob, bago ko ipakita yung mga natapos natin na project, ay B-roll muna tayo kung paano natin to kinabit. I'm on you, ride back, we could remedy that. I'm into energy and telling the facts, tenderize my tendencies. Up ribs, they better be back, so relax. I'm on the track, this right is my home. I never act, so you feel my tone. You've been alone, oh no, here we go again. And you said that we were on the phone. I like that, with the chemistry, yeah. I'm on you, ride back, we could remedy that. I'm into energy and telling the facts, tenderize my tendencies. Up ribs, they better be back, so relax. I'm on the track, this right is my home. I never act, so you feel my tone. You've been alone, oh no, here we go again. And you said that we were on the phone. I like that. At ayun, no, last day namin dito sa project namin sa SJDM, San Jose del Monte, Bulacan. Lubos ako nagpapasalamat sa ating client na nagpadala ng napakarami pagkain, no, mga dokito, tapos may ano pa, may Greenwich pa. Aray ko, maraming salamat, Ma'am Jenny. Nasa abroad si Ma'am Jenny. At pinagkatiwalaan niyo po kami dito sa project niyo po. Natapos na kami ngayon, konting-konti na lang. Maliit lang tong project na to actually, pero sobrang hirap niya talaga gawin. Ang daming komplikasyon, ang dami talagang mahirap na detalye kasi engineer yung mga client natin. No? Puro sila engineer. Kaya na-challenge kami, no, sa mga design. Pero syempre, dyan tayo natututo sa mga challenges na yan. Ano? At so ayun nga, nakakalungkot na pangyayari dito sa site natin sa Bulacan na meron tayong na-damage na item ng kliyente. At eto, makikita ko rin sa inyo, medyo malungkot kasi patapos na sana kami. Tapos biglang may ganyan, may problema na ganyan na kahapon pa pala to na damage ng tao ko. Kaso hindi niya inamin kasi natatakot siya. Nagpalit kami ng tao kagabi, pinauwi sila. Tapos doon niya na inamin sa shop na may na-damage siya. Kaya ngayon nakita namin na-damage pala yung ref mismo. Na-dent siya. Nabagsakan siya ng tandem box. Malalim yung pagkakadent niya. Eto siya. Naintindihan ko rin naman yung tao ko na hindi niya sinasadya yun kasi medyo masikip na rin talaga yung area at wala na rin box yung ref, wala na rin siyang protection. Pero hindi, dapat talaga matinding pag-iingat pa rin lalo sa mga ganyan. So ngayon, tatakbo tayo, pupunta tayo ng Wilcon, ng Abenson, maghahanap tayo ng ref na to, papapalitan natin to, and then magpapamiting tayo sa, I'm not sure kung sa Monday or sa next Monday kasi yung nakadamage nito. Kaya ako nagpalit ng tao kahapon kasi babiyahe na sila ng Sorsogon. Siya yung lalagpag namin sa Sorsogon.
Unfair naman magpa-meeting ako sa Monday na wala sila. Tsaka yung ibang mga team member na nandito naka-assign. Kaya kasi ang gagawin natin, dalawang option siguro. Charge sa kanya, pabayaran niya siguro ng 6 months or 1 taon, kahit pa 1 taon, and then may ref na siya, automatic. And then, challenge natin yung team members natin, no? Na mangyayari, pabobotohin ko sila. Kung okay sila na yung kasalanan ng isa, tulong-tulong sila, kalta sa lahat. Tapos itong ref na to, dadali natin doon sa lilipatan natin na warehouse. So magkakaroon ng ref para sa lahat. Yun lang, syempre, nasa demokrasya tayo. Pabobotohin natin sila, ano? Titingnan natin kung ano yung magiging desisyon natin sa ref na to. Pero sa ngayon, ang major solution natin dyan is papalitan natin. Bibili tayo. Worth 30,000 plus siya. Ayun, alis na tayo ngayon. Tayo sa mga Abenson, maghahanap tayo ng ref na to. Mami na rin ako sa client, nakakahiya nga kasi kakadating lang ng mga pagkain natin tapos problema yung ibubungad natin doon sa client. Pero thank you ma'am kasi hindi naman nagalit si madam. At ayun nga, binigyan niya pa ako ng palugit na pagka hindi daw ako nakahanap, kahit ipa-deliver na lang. Napakabait ng client. Maraming salamat po. Thank you for understanding. At ito, tara, solusyonan na muna natin tong problema na to. Let's go. At so ayun, lumabas kami ni Ken ngayon para maghanap ng rep. Unang try namin, galing kami sa Abenson, walang stock. Bukas pa daw pwede, galing warehouse i-deliver. Alanganin na kasi matatapos na kami ngayon. Kailangan na pagbukas pa, wala magre-receive ng item, no? Hindi naman pwedeng iuwi ko na lang yung rep dito nila madam. Kaya ngayon, punta kami sa SM San Jose del Monte, Bulacan. Sana merong may stock na dito. At ayun nga, 'di ba? Despite nung lahat ng mga challenges na nangyari sa site na 'to, kahit papaano ay na-deliver pa rin natin ng 100% yung quality at yung satisfaction ng kliyente ay na-hit naman natin kahit papaano. Maraming salamat, Lord. Thank you ulit sa another project. Malaki o maliit ay blessing po yan para sa amin. Kaya maraming salamat agad sa lahat ng mga client natin na nagtitiwala. Tara, pakita ko na sa inyo yung kinalabasan ng project namin dito sa Bulacan. Let's go! Pagpasok mo, sobrang liit lang nitong bahay na to. Hindi ko lang sure kung ilang square meter to. Pero pagpasok mo, wala na talagang dining. Sofa na to. Tapos ito na yung kitchen, may nook. Para siyang condo. Tapos ito, tong area na to, na medyo malaki area na to, puro wala to. Puro false door lang yan. Kasi yan ay hagdan, Ilalim ng hagdan to. Na merong secret storage dito. O yan, papasok dyan sa loob. O yan yung understairs natin. Nag-set up na tayo ng mga outlet dyan dahil nandito ang ref. Makikita nyo, ito yung ref. Alright, ayan yung ref na pinalitan natin. Kaya napunta na sa warehouse natin yung bagong ref. At dito, syempre, may mga ilaw, yung floating shelves natin. At andito ang switch niyan. May mga touch latch yan, may mga push yan. Diyan, ayan yung pang switch dyan. At ito, materialis nito ay mga flexi stone, then laminated boards, tapos may mirror dito. And then ito yung ref, at ito yung nook. Alright, at yung microwave syempre. Meron tayo dito ng mga bifold mechanism, ayan. At nagpa-termite proof na rin tayo. At nandito naman yung mga pull down mechanism. Ang range hood at cooktop ay puro galing abroad to. At ito, yung itong malaking beam na to, pinush namin to kasi design to ng client natin. Ang client natin ay hindi ko lang sure kung engineer or architect, pero alam ko architect na may mga challenging talaga na mga design na pinasa sa amin. Pero kahit pa paano na-hit natin, and then yan, may secret storage yan dyan dahil balak nila dito maglagay ng ilaw. Tapos ultimong itong area na to, ay kahit pa paano may outlet yan dito. Tapos ito ay nabubuksan to, another storage yan. Tapos ito nahihila to. Tapos may storage din dyan.
Sobrang maliit lang yung area kaya siguro naisip nila na maglagay ng mga extra storage na ganyan. Ang ganda nito. Yung mga touch latch to lahat. Ayan, ultimo condiments ay push latch. Tapos ito, maganda tong mga corner mechanism. Kung konti lang kasi yung accessories natin. Kaya sinikap natin na kahit pa paano may mga ganyan pa rin para maganda naman tignan. And then, ito yan, may mga tandem box yan. Let's go upstairs. Dito muna tayo sa may masters na meron tayo ditong ginawa na closet. Yan, closet yan. Na sliding, na ayun, lights on, ayan. May salamin, pang display nila. And then may mga drawers. Ganyan lang kasimple yung ginawa natin dito. And then sa kabila, tara. Mukha ba ako nagmamadali? Umuulan na kasi, uwi pa kami ng Cavite, no? At ito, yung project natin dito ay para siyang loft na higaan. I'm not sure, mga design to ni Madam. And then, nasikapan pa na malagay ng cover yung aircon. Yan, mga simpleng ganyan. Very challenging, mahirap. Pero, kaya naman, Kasi challenging yung mga walls. Siyempre, pag mga ganyan 0-0, kailangan talaga ay very patient tayo sa pag-i-install ng mga ganito, At ayun, tara, baba ulit tayo. At ayun nga, maraming salamat at umabot ka na naman sa dulo ng aming video, At ayun nga, napakita ko sa inyo kanina kahit paano yung naging challenge namin dito at nangyari. Yan dapat hindi ko na yan binablog, yung mga ganyang kaganapan dahil sa kabilang banda medyo nakakahiya, baka sabihin, hindi naman nakakahiya actually. Baka lang sabihin ng iba careless yung mga tao namin kasi ganyan damage ng item ng client. Pero ayan ay first time nangyari sa amin at hindi ko naman yan kinakahiya na nangyari dahil aksidente naman talaga yan at walang nakakaalam yan kung kailan yan dadating or mangyayari. Ang labanan dyan, ang pinopromote ko dito is kung paano natin i-handle yung mga ganyang sitwasyon. Na hindi natin papabayaan na meron tayong ma-damage na ganyan, meron tayong paraan na gagawin, yun ang mahalaga. Kaya ako yun pinakita sa inyo yung mga pangyayari na ganyan. At shoutout sa lahat ng mga clients natin. Maging maingat din syempre sa pagpili ng mga cabinet makers. And shoutout din sa lahat ng mga cabinet makers din ng mga kaibigan natin dyan na nanonood. Na sana ay may na-inspire kayo dito sa video na to. So kailangan talaga sa ganitong industriya, medyo meron tayong mga emergency fund na nagagamit dahil hindi natin alam kung kailan nangyayari yung mga ganitong bagay. Yun lang. Maraming salamat sa panonood nyo. Thank you for watching, guys. See you next time. Paalam. May ka dyan, just Polytap. Baka kaya pa Polytap. Ito. Tara, Polytap. Polytap na. Pati pala natin ang pula. Ay pa ito masilya, retouch na ito. Aray ka.